Kapitan Sino ni Bob Ong. Unang kabanata. Pagbilan nga, malakas na ikinatok ng 7 taong gulang na bata ang hawak na barya sa pasimanong kahoy. Chikinini, Pritos ring tsaka Starkist. Wala. Starkist? Wala. Hindi lumilingon si Rogelio. Rinby na lang po. Wala. Kahit Rinby wala. Nalungkot ang bata. Chisams. Hindi na kami nagtitinda, di ba? Tumayo si Rogelio mula sa upuang yantok para kausapin ang batang babae. Tingnan mo, may nakikita ka pa ba ditong paninda? Itinuro niya sa bata paligid niyang puno ng mga sirang TV, ventilador, radyo at iba pang lumang makina. Humaba ang nguso ng bata sa dismaya, kasabay ng pagkusot nito ng kaliwang mata at paghawi sa sagabal na bang sa noo. Umupo ulit si Rogelio at binalikan ang kinakalikot na maliit na Sony cassette player. Kuya, meron kayong lips? Nagpatuloy din ang bata. Parang walang nangyari. Wala. Mr. Cinco? Wala. Texas? Wala. Wala akong Texas. Kinuha niya ang 2 bubble gum na nakapatong sa lumang garapon ng Lady's Choice sa tabi niya at iniabot ito sa bata. Pero meron akong Tarzan kung gusto mo. Oh, ayos na tayo ha. Masayang tinanggap ng bata ang mga libreng bubble gum at agad tumakbo palayo matapos magpasalamat. Karaniwang araw lang ito ni Rogelio sa loob ng repair shop niyang nakilala bilang Asmin's Eatery. Dahil sa signboard na nirecycle lang galing sa katapat na kainang nasunog 2 araw matapos magbukas. Hasmin rin ang pangalan ng nanay ni Rogelio, kaya naisipan noon ng tatay niya na hingin na lang sa may-ari ng kainan ang signboard at patungan ng sari-sari store ang bandang ibaba para umakma sa negosyo. Pero hindi na ito nangyari nang dabuan ng sakit si Mang Ernesto, kaya nanatiling eatery ang dapat sanang sari-sari store. 1 dekada rin ang tinagal ng nasabing negosyo. Kaya kahit naubusan na sila ng paninda, naging repair shop na ang sari-sari store na binansagang eatery, di pa rin maalis sa mga lumang residente ng Pilaes ang bumili o tumambay sa harapan nito. Hindi pa nababaril si Ninoy sa Manila International Airport nang manahin ni Rogelio ang tindahan. At sa loob ng halos 5 taon, di na niya nagawang palitan pa ng electronics repair shop ang mali-maling karatula. Walang panahon, walang pintura, at wala rin namang pakialam ang mga tao sa pangalan ng shop niya. Dahil magaling, hindi siya nababakante sa trabaho. Maya-maya ang takbo sa kanya ng mga tao para magpagawa ng mga rice cooker, oven toaster, washing machine, tape recorder, video rewinder, turntable, family computer, Atari, Betamax, at Walkman. Pero wala na siyang naipon dahil kulang pa ang kinikita niya para sa pagkain nilang mag-anak at sa pagbabayad ng utang na ginamit nila noon sa pagpapagamot kay Mang Ernesto. Katamtaman lang ang katawan ni Rogelio Mang Likmot sa taas na 5'6". Kayo manggi, may maikling buhok na umaalon pa kaliwa. 1 taon na lang ang kulang niya sa kolehiyo para makatapos ng ECE nang tumigil siya sa pag-aaral dahil sa kalagayan ng ama. Noon siya nagsimulang tumanggap ng mga pinapagawang sirang gamit ng kapitbahay para kumita. Noon din nagsimulang mamasok ang labandera sa iba si Aling Hasmin. Pagbiro ang mundo at maaga itong nalaman ng binata. Hoy Rogelio, ano na naman tong ginagawa ng aso nyo? Bumagsak ang ulo ni Rogelio kasabay ang buntong hininga. Narinig niya na naman ang kapitbahay nilang si Aling Precious. Irereklamo ko na sa barangay ang aso na yan. Nakatali ko si E.T. Magalang niyang isinigaw ang depensa. Katali na katali. Ano tong tae dito? Hindi na sumagot si Rogelio. Sa mga ganoong pagkakataon, kailangan lang talagang magsalita ni Aling Precious. At kung may sasagot man, importanteng kanya rin lagi ang huling salita. Linis ka ng linis, kalat naman ang kalat mga kapitbahay mo. Ilang linggo pa lang si E.T. kila Rogelio. Bago noon, 1 taon din silang nawalan ng aso. Kakaupo pa lang ni President Cory Aquino sa Malacanang nang lasunin ng mga tambay si Gizmo. Pero sa loob ng ilang buwan, walang puknat si Aling Precious sa pagbibintang na gawa ng alaga ni Rogelio ang mga dumi ng hayop sa daan. Masinop sa garbage segregation si Aling Precious. Lagi niyang pinaghihiwalay ang basura nila ayon sa kung alin ang aakuin at alin ang ibibintang sa kapitbahay.
Ultimo, mga tuyong dahon ng puno di pinapatawad. Winawalis niya ito papunta kila Rogelio kahit na nakapasong palmera lamang ang halaman sa harap ng bahay ng nabanggit. Pre! Biglang dumungo si Jong sa shop ni Rogelio. Suot ang kopas pero paborito nitong t-shirt ng USA for Africa na laging tinaternohan ng baston na acid wash. Kilala si Jong sa Pilaes bilang Emilio Santiago. Hawig niya kasi si Emilio Aguinaldo sa 5 pisong buo kung pahabain ng buhok, lalagyan ng shades at nunal at gagawing Randy Santiago ang bayani, na lagi niyang ginagawa sa lahat ng 5 pisong na hawakan niya gamit ang ballpen. May kakaiba siyang paraan ng pagbigkas ng pare. Medyo mabilis at nawawala ang A, pero hindi naman eksaktong pre ang tunog. Parang pre, pre ang kinalalabasan. Ano't ano man, alam ni Rogelio na iisa lang ang pakay nito sa pakikipagparehan. Pwede ba mahiram kariton nyo? Napakamot ng ulo si Rogelio. Isauli mo ng kompleto ang gulong ha. Sure thing, duling. Hinila na ni Jong palayo ang kariton na kanina niya pa nalagyan ng mga scrap metal na malamang ay ninenok na naman sa kung saang pabrika. Sandaling humaba ang leeg ni Rogelio para tanawin ang mga gulong ng kariton na itinutulak palayo ni Jong. Sinisiguradong matino ang kalagayan ng mga ito at nasa ayos ang lahat ng hiramin ng kapitbahay niyang pangkista. Pagbelan nga! Sumulpot na naman ang ulo ng batang babae sa pasimanong kahoy kung saan nito malakas na ikinakatok ang hawak na barya. Pagbilan nga! Pagbilan nga! Ano yun? Sinakyan na lang ni Rogelio ang paslit. Meron kayong ice candy. Anong flavor? Buko. Wala. Pineapple? Wala rin. Melon? Wala. Kuya, mangga. Maliit o malaki? Maliit po. Wala. Malaki? Wala rin. Ano lang po, meron. Wala. Halong asar at tuwa ang nararamdaman niya dahil ganado na rin siya makipaglokohan sa bata. Sinabi ko na kanina, di ba, Gingging? Wala na kaming tinda. Wala na. Pinakita ko na sa iyo yung shop ko. Gusto mo pa pumasok dito? Wala na kaming tinda. Kuya, di naman po Gingging ang pangalan ko eh. Alam ko, pero Gingging na itatawag ko sa'yo para parastag makulit. O mas gusto mo bang pangalan ang Irma Daldal? Bumungis-ngis ang bata nang maintindihan ng pagbibiro ni Rogelio at tumakbo ulit papalayo. Taas baba ang 2 kamay sa tagiliran na parang lumilipad na ibon. Tinignan niya ang relo, 9:45. Sumilip siya sa kalsada. Laman pa rin ng kalye si Aling Precious. Tinitignan ang bawat taong nagdadaan. Hawak ang walis tingting pero wala nang winawalis. Maya-maya pa, tinanaw ng Aling Palawalis ang magkabilang dulo ng kalye, saka ng ulangot, at tinignan ng daliri lang laman. Tinuhog ulit ang ilong ng pagkalalim-lalim. Maasim ang mukha ni Rogelio sa panonood nang biglang napalingon sa kanya sa Aling Precious. Nagtama ang mga mata nila. Sa gulat, bigla siyang napayuko at natabig ang tumpok ng mga tornilyo sa mesa. Dahilan para malaglag ang iba at mapunta sa ilalim ng sirang aircon sa paanan niya. Gamit ang kaliwang kamay, pinulot niya ang mga tornilyo isa-isa, habang buwat-buwat ng kanang kamay ang 2 magkapatong na aircon na may sirang 21-inch black and white TV sa ibabaw kung saan nakahiga ang natutulog na pusa.